May mga bagay sa Earth na hindi mo talaga maiintindihan hanggat hindi mo ito nakikita mula sa kalawakan. Mula sa satellite, may mga natuklasang mga higanting guhit, perpektong bilog, kakaibang simbolo, at napakalalaking pattern na umaabot ng ilang kilometro ang haba. At ang mas nakakagulat, ang ilan sa mga ito ay libu-libong taon na ang tanda. Pero hanggang ngayon ay wala pa ring nakakaalam kung bakit o paano ito ginawa. Alien ba ang may gawa nito? Sinaunang sibilisasyon? Sa video na ito ay tatalakayin natin ang 15 pinakakakaiba at pinakamisteryosong pattern na natuklasan mula sa kalawakan. Pero bago natin simulan ng talakayan, ay hihingi lang sana ako sa iyo ng isang like at pakisubscribe na rin ang ating channel. Napakalaking tulong na nito sa aming mga content creator. Kaya naman simulan na natin. Number 15. Aurunga Crater, Chad. Sa gitna ng Sahara Desert sa bansang Chad, matatagpuan ang Aurunga Crater. Naniniwala ang mga scientist na nabuo ito matapos tumama ang isang malaking asteroid sa Earth mahigit 345 million years na ang nakalipas. Sa unang tingin, mukha lang itong bilog na marka sa disyerto. Pero nang pag-aralan ito gamit ang satellite images, napansin ng mga researcher na maaaring hindi lang iisa ang crater sa lugar. May posibilidad na bahagi ito ng tatlong magkakasunod na impact crater. Kung mapapatunayan ito, isa ito sa mga pinakabihirang crater chain sa buong mundo. Hanggang ngayon pinag-aaralan pa rin ng mga scientist ang lugar na ito upang malaman nila kung paano talaga at kailan ito nabuo. Number 14. Sajama Lines, Bolivia. Sa kanlurang Bolivia matatagpuan ang Sajama Lines, isa sa mga pinakamalalaking misteryo na makikita mula sa kalawakan. Sakop nito ang mahigit 22,000 square kilometers. Binubuo ito ng libu-libong tuwid na linya na magkakakrus sa buong kapatagan. Ang ilan sa mga linyang ito ay umaabot ng mahigit 20 kilometers ang haba. Ang mas nakakagulat, halos walang liko ang mga ito kahit dumaan sa mga burol at maliliit na lambak. Hanggang ngayon wala pang nakatitiyak kung sino ang gumawa ng mga linyang ito at para saan ang mga ito. May mga researcher na naniniwalang ginamit ito ng mga sinaunang katutubo bilang mga daan papunta sa mga sagradong lugar. Pero wala pang matibay na ebidensya na nagpapatunay dito. Nanatiling malinaw ang mga linya dahil tuyo ang klima sa lugar at halos walang malalakas na hangin na maaaring sumira rito. Hindi rin agad napansin ang buong lawak ng Sajama Lines. Nang makita lamang ito sa satellite images, saka lang nalaman kung gaano talaga ito kalaki. Number 13. Pentagram, Kazakhstan. Malapit sa Upper Tobol Reservoir sa Kazakhstan, may isang higanteng 5-pointed star na makikita lamang mula sa himpapawid. Umaabot ito sa humigit kumulang 1,200 feet ang lapad. Nang unang makita ito sa Google Earth, marami ang nag-isip na may kinalaman ito sa mga lihim na samahan o kakaibang ritual. Pero ayon sa mga researcher, mas simple ang paliwanag. Pinaniniwala ang bahagi ito ng isang lumang park o recreational area noong panahon ng Soviet Union. Ang hugis bituin ay simbolo noon ng komunismo, kaya madalas itong gamitin sa mga proyekto ng gobyerno. Sa kasalukuyan, makikita pa rin ang hugis nito mula sa satellite images. Pero sa mismong lugar, kakaunti lang ang nakakaalam na may napakalaking bituin na nakaguhit sa lupa. Number 12. Band of Holes, Peru. Sa Pisco Valley sa Peru, may isang kakaibang lugar na hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa mga researcher. Kilala ito bilang Band of Holes. Mula sa lupa, hindi agad mapapansin ang kakaibang pattern nito. Pero kapag tiningnan mula sa satellite, makikita ang mahigit 7,000 butas na nakaayos sa mahahabang hanay. Ang buong lugar ay umaabot sa humigit kumulang 1.5 kilometers ang haba. Ang bawat butas ay may lapad na 30 hanggang 100 centimeters at maaring umabot sa 1 meter ang lalim. Ang iba ay bilog, habang ang iba naman ay parisukat o pahaba. Dahil pare-pareho ang pagkakaayos ng mga ito, malinaw na sinadya silang gawin ng tao. Pero para saan nga ba ang mga butas na ito? May isang teorya na nagsasabing ginamit ang mga ito bilang imbakan ng mga pananim tulad ng patatas at mais. Pero hanggang ngayon wala pang natatagpo ang ebidensya sa loob ng mga butas na nagpapatunay sa paliwanag na yun. May isa pang teorya na nagsasabing may kaugnayan ito sa mga sinaunang ritual o seremonya ng mga tao sa Andes. Posible ring ginagamit ang lugar bilang bahagi ng kanilang paniniwala o mga pag-aalay sa kanilang mga Diyos. Sa ngayon wala pa ring tiyak na sagot kung ano talaga ang tunay na gamit ng Band of Holes. Kaya nananatili itong isa sa mga pinakamisteryosong pattern na makikita mula sa kalawakan. Number 11. Mariman, Australia. Sa liblib na disyerto ng South Australia matatagpuan ang Mariman, isa sa pinakamalalaking geoglyph sa buong mundo. Ang higanting larawan na ito ay may habang humigit kumulang 4.2 kilometers. Makikita rito ang anyo ng isang lalaki na tila may hawak na boomerang o isang spear thrower.
kaya marami ang naniniwalang may kaugnayan ito sa kultura ng mga Aboriginal Australian. Unang natuklasan ng Mariman noong 1998 matapos itong makita ng isang piloto habang lumilipad sa lugar. Ang nakakagulat, hanggang ngayon ay wala pa ring nakakaalam kung sino ang gumawa nito. Pagkatapos itong madiskubre, may mga anonymous na mensahe na ipinadala sa media at ilang opisyal. May mga pahiwatig tungkol sa pinagmulan nito pero walang direktang umamin kung sino ang lumikha ng geoglyph. Naniniwala ang mga researcher na gumamit ng mabibigat na makina tulad ng bulldozer upang mabuo ang napakalaking larawan. Posible ring gumamit ng GPS para maging eksakto ang hugis nito, kahit hindi pa ganoon kalawak ang paggamit ng teknolohiyang iyon noong panahong iyon. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting nabura ang Mariman dahil sa hangin at erosyon. Kaya noong 2016, muling inayos ng mga volunteer ang buong disenyo gamit ang GPS. Hanggang ngayon nananatiling misteryo kung sino ang tunay na gumawa ng Mariman. Dahil dito, isa pa rin ito sa mga pinaka-kontrobersyal na geoglyph na makikita mula sa kalawakan. Number 10, Diamonds and Circles, New Mexico. Sa disyerto ng New Mexico sa Estados Unidos, may isang kakaibang pattern na malinaw lang makikita mula sa satellite. Binubuo ito ng dalawang diamond na nasa loob ng dalawang malaking bilog. Dahil sa kakaibang hugis nito, maraming tao ang nag-isip na baka may kaugnayan ito sa mga alien o sa isang lihim na military base. Pero ayon sa mga ulat, iba ang tunay na kwento. Pinaniniwalaang ang lugar na ito ay pagmamay-ari ng Church of Spiritual Technology, isang organisasyong may kaugnayan sa Scientology. Ayon sa iba't ibang ulat, ang mga simbolong ito ay nagsisilbing palatandaan ng isang underground vault kung saan iniingatan ang mga isinulat ng founder ng Scientology na si L. Ron Hubbard. Sinasabing ang vault ay naglalaman ng mga metal plate at iba pang materyales na ginawa upang tumagal sa loob ng napakahabang panahon. Layunin nitong mapreserba ang kanilang mga dokumento sakaling magkaroon ng malaking sakuna sa hinaharap. Hindi rin malinaw kung paano eksaktong ginawa ang napakalaking pattern na ito. Pero base sa satellite images, pinaniniwala ang gumamit ng mabibigat na makina tulad ng bulldozer upang mabuo ang disenyo. Hanggang ngayon mahigpit pa ring binabantayan ang lugar at hindi basta pinapapasok ang mga tao. Dahil dito, nananatili pa rin itong isa sa mga pinakakakaibang pattern na makikita mula sa kalawakan. Number 9, Wheel Geoglyphs, Middle East. Sa mga disyerto ng Jordan, Saudi Arabia, Syria, at iba pang bahagi ng Middle East, may libu-libong kakaibang bilog na pattern na makikita lamang mula sa himpapawid. Tinatawag ang mga ito na wheel geoglyphs o works of the old men. Ayon sa mga researcher, ang ilan sa mga ito ay mahigit 8,500 years na ang edad. Dahil dito, mas matanda pa ang mga ito kaysa sa maraming kilalang sinaunang gusali sa mundo. Sa Jordan pa lamang mahigit 12,000 na geoglyph ang natukoy gamit ang aerial photography at satellite images. Ang pinakamalalaki sa mga ito ay umaabot sa humigit kumulang 70 meters ang lapad. Karamihan ay hugis bilog na may mga linyang parang spokes ng gulong. Hanggang ngayon, wala pa ring nakatitiyak kung para saan talaga ang mga ito. May mga researcher na naniniwalang maaaring ginamit ang mga ito bilang sinaunang kalendaryo o lugar para sa mga seremonya. May iba naman na nagsasabing posibleng bahagi ito ng sistema sa pangangaso o pag-aalaga ng mga hayop. Pero sa ngayon wala pang sapat na ebidensya para patunayan ang alinman sa mga teoryang ito. Ang siguradong alam ng mga researcher ay sadyang ginawa ang mga pattern na ito ng mga sinaunang tao. Nangangahulugan itong mahalaga ang mga ito sa kanilang kultura. Kahit hindi pa natin alam ang tunay na dahilan kung bakit nila ito itinayo. Number 8. Overlapping Volcanoes, Kamchatka, Russia. Sa Kamchatka Peninsula sa silangang bahagi ng Russia, may isang kakaibang view na mas malinaw lang makikita mula sa satellite. Sa rehiyong ito may mahigit 300 bulkan at 29 sa mga ito ay aktibo pa hanggang ngayon. Ang mas nakakagulat, marami sa mga bulkan ay halos magkadikit at nag-overlap sa isa't isa. Sa halip na magkakahiwalay, nagsanib ang ilan sa kanilang mga bunganga, lava flow at mga lumang crater. Dahil dito nabuo ang isang kakaibang landscape na bihirang makita sa ibang bahagi ng mundo. Isa sa pinakakilalang bulkan dito ay ang Klyuchevskaya Sopka, ang pinakamataas na aktibong bulkan sa buong Eurasia. Umaabot ito sa humigit kumulang 4,700 meters ang taas. Kapag pumutok ang isang bulkan sa Kamchatka, may pagkakataong maapektuhan din ang mga kalapit na bulkan. Maaari itong magdulot ng magkakasunod na pagsabog, mas malawak na lava flow, at mapanganib na volcanic mud flow. Dahil sa kakaibang katangian nito, kinilala ang Volcanoes of Kamchatka bilang UNESCO World Heritage Site.
Hanggang ngayon, isa pa rin ito sa mga pinakaimportanteng lugar na pinag-aaralan ng mga scientists upang mas maintindihan kung paano nabubuo at kumikilos ang mga bulkan. Number 7. Acre Geoglyphs, Brazil. Sa kanlurang bahagi ng Brazil, malapit sa hangganan ng Peru at Bolivia, may mga sinaunang pattern na itinago ng Amazon Rainforest sa loob ng libu-libong taon. Tinatawag ang mga ito na Acre Geoglyphs. Matagal na natakpan ng makapal na kagubatan ng mga ito. Pero habang lumawak ang deforestation noong 1970s, unti-unti ring lumitaw ang daan-daang kakaibang hugis na makikita lamang mula sa himpapawid. Sa ngayon, mahigit 500 geoglyph na ang natuklasan sa lugar. Binubuo ang mga ito ng malalalim at malalapad na kanal na nakaayos sa hugis bilog, parisukat at iba pang geometric pattern. Ang ilan ay magkakaugnay pa sa pamamagitan ng mahahabang tuwid na daan. Ayon sa mga researcher, itinayo ang mga ito sa pagitan ng 1000 BCE at 1000 CE. Ibig sabihin mas nauna pa ang ilan sa mga ito kaysa sa pag-usbong ng Inca Civilization. Hanggang ngayon hindi pa rin alam ang tunay na gamit ng mga geoglyph na ito. May mga naniniwalang lugar ito para sa mga ritual o seremonya. Ang iba naman ay nagsasabing maaaring nagsilbi itong sentro ng komunidad o bahagi ng sinaunang obserbasyon sa araw at mga bituin. Dahil patuloy ang pagputol ng mga puno sa Amazon, nanganganib ding masira ang ilan sa mga geoglyph na ito. Kaya nagsisikap ngayon ang mga archaeologist at lokal na pamahalaan na maprotektahan ang mga natitirang lugar bago tuluyan silang mawala. Number 6. Desert Breath, Egypt. Sa disyerto ng Egypt malapit sa baybay ng Red Sea, may isang napakalaking spiral na malinaw lang makikita mula sa satellite. Tinatawag itong Desert Breath. Sa unang tingin para itong isang sinaunang geoglyph na ginawa ng isang matandang sibilisasyon. Pero ang totoo, isa itong modernong artwork na ginawa noong 1997 ng Greek art group na DAST team. Sakop ng Desert Breath ang humigit kumulang 100,000 square meters. Binubuo ito ng 178 cone at hukay na nakaayos sa dalawang magkasalubong na spiral. Sa gitna nito ay dating may maliit na artificial lake pero natuyo na ito paglipas ng panahon. Ginawa ang artwork na ito upang ipakita ang lawak ng disyerto at ang ideya ng walang katapusang espasyo at panahon. Mula sa lupa, parang mga bunton at hukay lang ang makikita. Pero kapag tiningnan mula sa himpapawid, saka lang makikita ang perpektong spiral na disenyo nito. Ang mas kakaiba, hindi ito ginawa para manatili habang buhay. Sinadya ng mga artist na unti-unti itong mabura sa paglipas ng panahon dahil sa hangin at paggalaw ng buhangin. Pagkalipas ng halos 3 decades, makikita pa rin ang hugis nito. Kahit hindi na ito kasing linaw ng dati. Number 5. Clearwater Lakes, Canada. Sa hilagang bahagi ng Quebec, Canada, may dalawang halos perpektong bilog na lawa na tinatawag na Clearwater Lakes. Kapag nasa lupa ka, iisipin mong normal lang ang dalawang lawa. Pero kapag tiningnan mula sa satellite, mapapansin na halos magkapareho ang kanilang hugis. Dahil dito naging interesado ang mga scientist na pag-aralan ng lugar. Ayon sa kanilang pag-aaral, nabuo ang dalawang lawa matapos tumama ang dalawang asteroid sa Earth, humigit kumulang 290 million years na ang nakalipas. Ang mas malaking lawa ay may lapad na humigit kumulang 22 miles, habang ang isa naman ay nasa 16 miles. Hindi lang ang hugis ng mga lawa ang naging basehan ng mga scientists. Nakakita rin sila ng shocked quartz at shatter cones, mga uri ng bato na nabubuo lamang kapag may napakalakas na impact mula sa isang meteorite. Dahil bihira ang ganitong twin impact crater sa Earth, mahalaga ang Clearwater Lakes sa mga pag-aaral tungkol sa mga asteroid. Pinag-aaralan ito ng mga geologist upang mas maintindihan kung paano nabubuo ang malalaking impact crater at kung paano nito nababago ang ibabaw ng isang planeta. Dahil malayo ito sa mga lungsod at hindi gaanong naaabala ng tao, nananatiling isa ang Clearwater Lakes sa pinakamagandang halimbawa ng sinaunang asteroid impact na makikita pa rin sa Earth hanggang ngayon. Number 4. Volcans Thrown Polka Dots, Grand Canyon. Sa Grand Canyon sa Estados Unidos, may isang kakaibang pattern na makikita lang ng malinaw mula sa satellite. Malapit ito sa isang lumang bulkan na tinatawag na Volcans Thrown. Kapag tiningnan mula sa itaas, mapapansin ang daan-daang maitim na bilog na parang polka dots na nakakalat sa paligid ng bulkan. Dahil sa kakaibang ayos nito, matagal itong naging palaisipan sa mga explorer at scientists. Ayon sa mga geologist, nabuo ang Volcans Thrown sa pagitan ng humigit kumulang 73,000 at 100,000 years na ang nakalipas. Noong aktibo pa ang bulkan, ilang beses na umagos ang laba nito papunta sa Colorado River at pansamantala pa nitong naharangan ang daloy ng ilog.
Pinaniniwalaang ang mga bilog na pattern ay nabuo mula sa maliliit na tipak ng tunaw na lava na tumigas habang bumabagsak sa paligid ng bulkan. Pero may isang problema sa paliwanag na ito. Ayon sa ilang researcher, hindi sapat ang volcanic spatter para ipaliwanag kung bakit napakapantay ng hugis ng maraming bilog at kung bakit kakaiba ang pagkakakalat ng mga ito. Napansin din ng mga scientist na iba ang mga halamang tumutubo sa paligid ng mga bilog na ito. Dahil mayaman sa iron at iba pang mineral ang basaltic rock, nagbago rin ang uri ng lupa at mga halaman sa lugar. Hanggang ngayon pinag-aaralan pa rin ng mga researcher ang kakaibang pattern na ito. Umaasa silang mas mauunawaan ang pinagmulan nito gamit ang mga bagong teknolohiya at satellite images. Number 3. Gobi Desert Patterns, China. Sa Gobi Desert na matatagpuan sa hilagang China at Timog Mongolia, may mga napakalalaking geometric pattern na makikita lamang mula sa himpapawid. May mga hugis na parang grid, maze, spiral at mahahabang puting linya na umaabot ng ilang kilometro. Dahil dito maraming haka-haka ang lumabas tungkol sa tunay na gamit ng mga ito. Noong una, may mga nagsabing may kaugnayan ang mga pattern sa mga alien o sa mga lihim na proyekto ng militar. Pero ayon sa mga analyst, ang ilan sa mga grid na ito ay malamang na ginagamit bilang calibration targets para subukan ang kakayahan ng mga spy satellite at iba pang imaging system. Katulad ng mga pattern ang ginagamit din sa ibang bansa para sa ganitong layunin. Hindi lang iyon ang natagpuan sa Gobi Desert. Mayroon ding mga spiral at iba pang geometric pattern na hanggang ngayon ay wala pang malinaw na paliwanag. Hindi pa rin alam kung para saan talaga ang mga ito. May mga mahahabang marka rin na kahawig ng runway ng eroplano. Pero wala namang control tower, terminal o ibang palatandaan na isa itong tunay na airport. May ilang eksperto ang naniniwalang maaaring ginagamit ang mga ito sa military testing o bilang emergency landing area pero dahil wala pang opisyal na pahayag mula sa China, nananatili pa rin itong mga teorya. Hanggang ngayon, isa pa rin ang Gobi Desert sa mga lugar na may pinakamaraming misteryosong pattern na makikita mula sa satellite images. Number 2. Richat Structure, Mauritania. Sa gitna ng Sahara Desert sa bansang Mauritania, may isang napakalaking bilog na pattern na kitang-kita. Kahit mula sa kalawakan. Kilala ito bilang Richat Structure o mas kilala rin sa tawag na Eye of the Sahara. Umaabot ito sa humigit kumulang 40 kilometers ang lapad at binubuo ng magkakasunod na bilog na parang target o mata. Noong una maraming scientist ang naniniwalang isa itong higanteng impact crater na nabuo matapos tumama ang isang asteroid sa Earth milyon-milyong taon na ang nakalipas. Pero nang mas pag-aralan ang lugar, may isang problema. Wala silang natagpuang mga palatandaang karaniwang makikita sa mga impact crater tulad ng shocked quartz at iba pang bato na nabubuo lamang kapag may napakalakas na banggaan. Dahil dito nagbago ang pananaw ng mga geologist. Sa ngayon pinaniniwalaan nilang ang Richat Structure ay isang napakalaking geological dome. Nabuo ito nang umangat ang bahagi ng crust ng Earth at sa loob ng milyon-milyong taon ay unti-unti itong hinubog ng hangin at ulan hanggang lumitaw ang mga bilog na nakikita natin ngayon. Dahil napakalinaw ng hugis nito mula sa kalawakan, ginagamit pa nga ito ng ilang astronaut bilang palatandaan habang umiikot sa Earth. May mga nagsasabi ring ito raw ang nawawalang lungsod ng Atlantis. Pero hanggang ngayon wala pang arkeolohikal na ebidensyang sumusuporta sa teoryang iyon. Number 1. Nazca Lines, Peru. Sa timog ng Peru matatagpuan ang isa sa pinakasikat na misteryo sa buong mundo. Ang Nazca Lines, ang mga higanting guhit na ito ay ginawa sa pagitan ng 500 BCE at 500 CE sa pamamagitan ng pag-aalis ng ibabaw na patong ng bato upang lumitaw ang mas maputing lupa sa ilalim. Dahil halos walang malakas na hangin at ulan sa Nazca Desert, nanatiling malinaw ang mga guhit sa loob ng mahigit 2,000 years. Sa buong lugar may mahigit 800 tuwid na linya at humigit kumulang 300 geometric shapes tulad ng triangle, spiral, trapezoid at rectangle. Pero ang pinakasikat ay ang mahigit 70 higanting larawan ng mga hayop at halaman. Kabilang dito ang hummingbird, spider, monkey, condor, whale, parrot at isang kakaibang anyong tao na madalas tawaging astronaut. Noong 2019 nakadiskubre pa ang mga researcher ng mahigit 140 bagong geoglyph gamit ang modernong teknolohiya. Hanggang ngayon wala pa ring tiyak na sagot kung bakit ginawa ang Nazca Lines. May mga researcher na naniniwalang may kaugnayan ito sa mga ritual at seremonya. Ang iba naman kabilang ang German archaeologist na si Maria Reiche ay naniniwalang maaaring nagsilbi itong sinaunang astronomical calendar upang subaybayan ang galaw ng araw at mga bituin.
May isa ring teorya na may kaugnayan ang mga guhit sa paghahanap at paggalang sa mga pinagkukunan ng tubig dahil maraming geoglyph ang matatagpuan malapit sa underground water sources. Dahil sa kahalagahan nito, idineklara ang Nazca Lines bilang UNESCO World Heritage Site noong 1994. Hanggang ngayon, mahigpit na pinoprotektahan ng lugar upang manatiling ligtas ang isa sa pinakamisteryoso at pinakakahangahangang sinaunang obra na makikita mula sa kalawakan.